pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Anim na taong gulang na bata sa Negros Occidental. Iniligtas ang kapatid mula sa nasusunog nilang bahay. Standard bearer ng angkapatiran na si Councilor J.C. De Los Reyes, inindorso ng 6 na obispo. Pinapa-extradite na si Michael Ray Aquino. Malabo raw maging state witness sa Teser Corbido murder case ayon sa DOJ. Exclusive, maglolo magkasaka sa Pangasinan. Nagtagaan dahil daw sa away sa patubig. First death anniversary ni Francis Magalona. Gininita ng kanyang Eat Bulaga Dabar Cats. At mga kandidata ng Binibining Pilipinas, todo handa na para sa Grand Coronation Night ngayong gabi. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Bayani ang turing sa isang batang 6 na taong gulang sa Sipalay City, Negros Occidental. Sinagip niya kasi mula sa nasusunog nilang bahay ang kanyang kapatid na sanggol pa lamang. Nakatutok si Lia Manyala. 6 years old. Lapnos ang halos kalahati ng mukha ni Virginia Rojo, 6 na taong gulang, bakas ng kanyang kabayanihan. Ito'y matapos sagipin ang 4 na buwang gulang na kapatid mula sa nasusunog nilang bahay Kamakalawa. 2 lang silang naiwan dahil naghahatid ng labada noon ang kanilang ina. Ayon kay Virginia, sobrang init noon pero hindi raw siya nagdalawang isip na kunin ang kapatid at dalhin sa mas ligtas na lugar. Ginano mo manghod mo? Hindi pa alam bakit biglang nagliyab ang kanilang bahay. Binigyan naman ng tulong pinansyal ng munisipalidad ang mag-anak. Lia Manyalak, nakatutok, 24 Oras. 17 tripulanteng Pinoy ang pinalaya na ng Somali Pirates matapos ng halos 1 taon. Ayon sa DFA, inaasahang bukas sila darating mula Taiwan. Na-hijack ang kanilang sinasakyang fishing vessel habang naglalayag sa Seychelles noong April 2009. Ito raw ang pinakamatagal na pagbihag sa isang barkong may Pinoy crew. Umabot na sa 35.8 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila sa araw na ito. Ang pinakamainit na naitala rito ngayong taon. Dahil nga sa epekto ng El Nino, hindi lang kabuhayan kundi buhay mismo ay nalalagay sa alanganin. Sa Manawag, Pangasinan, nagtaga na maglolong magsasaka dahil umano sa gawa ng patubig. Nakatutok si Cedric Castillo, exclusive. Oo. Nagsisimula pa lang maghilom ang naputol na kaliwang kamay ni Lolo Rogelio. Sa kanyang dibdib at kanang pisngi, makikita ang mga teklat na mga taga sa kanya ng mismong apo. Ang dahilan ng away, agawan sa patubig ng kanilang mga palayan. Nangyari ang insidente noong February 14 kung kailan nakaschedule patubigan ang kanyang palayan. Nagulat daw siya nang makitang hinarangan ng apong si Renato ang daluyan ng tubig para mapunta sa palayan nito. Dito na raw sila nagpambuno. Yung pagdagay sa akin ng samurai, ginanon ko. Kaya na habol lang dito ko. Gusto nila yung suluin nila yung tubig na papunta rin sa kanila. Nagtamo rin ng sugat si Renato sa braso at balikat. Kami naman talaga ang pwedeng kumuha sa gabing yun dahil kami ang nagbaba ng tubig. Kakasuhan ng attempted murder si Renato. Possible motive na parang talagang pagtatantan talagang papatayin si Rogelio. Bagamat may mga bahagi pa ng barangay Mermer na may sapat na patubig at sapat na supply ng tubig sa poso, marami pa ring residente ang patuloy ang kalbaryo dulot ng El Nino. Matigas ang lupa, ang mga hayop halos wala nang masimot na damo. Batid ng lokal na pamahalaan ng Manawag na hindi pa nito lubusang nararamdaman ang hagupit ng El Nino, kaya naman daw puspusan ang paghahanda nito para sa higit pang mas mainit na panahon. Mula rito sa Pangasinan, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Kasunod ng paglutangan ng libo-libong patay na tilapia sa mga palaisdaan sa Minalin, Pampanga, sinuri naman taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang tubig doon. Nakatutok si Lia Manyala, exclusive.
Dahil sa sobrang init ng panahon, umabot na sa critical level na 2.51 parts per million ang dissolved oxygen ng ilang palaisdaan sa Minalim, Pampanga. Ang dissolved oxygen o DO ang hinihinga ng mga isda para mabuhay. Ang normal level ay 5 ppm. Bumababa ang dissolved oxygen kapag matindi ang init dahil natutuyo ang tubig. Dahil dito, nai-stress ang mga isda kaya namamatay. Dahil tanghali pa ngayon, pag dumating ang madaling araw o gabi, mas bumababa pa, no? Walang mabubuhay na isda niyan. Kahapon, tinatayang 10,000 tilapia ang hinangong patay sa parehong palaisdaan na ininspeksyon ng BIFAR kanina. Bukod sa mababang DO level, nagresulta rin ang matinding init sa mataas na pH level o acidity ng tubig. Sa kabila nito, hindi naman naaalarma ang BIFAR. Wala pa kasi sa 1% ng kabuuang produksyon ng Pampanga ang apektado ng fish kill. Kung ang fish pond ay nasa coastal area, nagiging mas madali ang pagpapalit ng tubig dahil sa malapit sila sa ilog, kaya't naisasalba pa ang mga isda. Si Mang Ruel, matapos mamatayan ng may 25,000 tilapia, ngayon, puro buhay na ang naiaahon niya sa tulong ng apog. Matatanggal yung acidic o baho ng konti yung tubig para gumanda yung ng tubig, yung isda, hindi mahirapan. Maaari rin daw gumamit ng paddle wheel o kaya ipaanda rin sa palaisdaan ng motor ng bangka para mapataas ang oxygen level ng tubig. At bilang tulong sa mga mangingisda, naglaan ng DA ng 2 milyong piso para sa tilapia fingerlings na kayang mabuhay sa maalat na tubig. Mula sa Minalim, Pampanga, Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Anim na 45 araw bagong May 10 elections, nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni ang kapatiran standard bearer JC De Los Reyes, ang 4 pang obispo. Kabilang dito sina Novaliches Bishop Antonio Tobias, Ilagan Bishop Joseph Nakua, San Jose de Mindoro Bishop Antonio Palang at retired Bishop Teodoro Bacani. Una nang nag-endorso sina Lipa Archbishop Ramon Arguelles at Bacolod Bishop Vicente Navarra. Ayon kay Archbishop Oscar Cruz, di naman labag sa simbahan ang pag-endorso ng kandidato, pero hindi lang daw ito maganda sa pakiramdam at pananaw ng isang Katoliko na iba naman ang gustong iboto. Para sa kanya, integrity, competence at character ang dapat taglayin ng isang kandidato. Tumanggi siyang pangalanan kung sino mang kandidato na nagtataglay nito. Si De Los Reyes naniniwalang kaya niya nakuha ang basbas ng 6 na obispo ay dahil isinasabuhay niya ang turo ng simbahang Katoliko. We are humble. I believe it was given gratuitously o talagang galing sa kanilang mga puso yan. Pinababalik na ng Amerika si dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino dito sa Pilipinas. Paharapin ang Deser Corbito double murder case. Pero di tulad ng iba pang akusado sa krimen, malabo raw siyang maging state witness ayon sa DOJ. Nakatutok si John Consulta. Matapos ang 3 buwang pagdinig, iniutos ng United States District Court of New Jersey in New York ang agarang pagpapa-extradite kay Michael Ray Aquino. Inaprubahan ang extradition request ng Pilipinas kaugnay sa umano'y pagkakasangkot nito sa Deser Corbito double murder case. Binigyang puntos ng US Court ang pahayag ni Clem Numlao na dating tauhan ni Aquino. Sabi ni Numlao, iniutos umano ni Aquino sa kanya at ilang tauhan ng nooy PAOK-TF na tiktikan ng publicist na si Bubi Deser bago mapatay. Ayon sa DOJ, maaari parang umabila si Aquino para patagalin ang kanyang pagbabalik bansa. Pero sakaling ma-extradite na nga, he will be brought here as an accused and he will be charged for substantially role niya, both in the affidavits of Mancao and Dumlao. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag ang mga abogado ni Aquino pero walang sumasagot sa aming text at tawag. Kumpiyansa naman ang kampo ni Senator Panfilo Lacson na akusado rin sa kaso na di makakapekto sa kaso ang pagbabalik bansa ni Aquino. Bukod sa Deser Corbito murders, nasangkot din si Aquino sa iba pang kaso tulad ng kidnap for ransom, kuratong baleleng at ang pakikipagsabuatan niya sa nooy FBI intelligence analyst na si Leandro Aragoncillo para magposlit sa Pilipinas ng mga classified documents sa Amerika. John Consulta, nakatutok, 24 oras.